Alright, okay, simulan na natin ang ating Q&A. Let's begin. Okay, MJ, mention the name and I'll lalapitan ko yung ating kaibigan na press. Simulan natin kay Jimpy ng Freebie Manila. Jimpy, where are you? Jimpy. Here's your mic. Check. Jimpy, here. Oh, okay. Can you stand up kasi we're doing a live streaming, Jimpy? Thank you. Hello po everyone. And congratulations po sa success ng Batang Quiapo. First question na i-direct na natin sa isa sa most hated characters ngayon. Grabe, Makoy. most hated. Yung character ni Wow! Makoy lang naman. Galing no? Pasensyahan kay Makoy Yung po. mga So, alam niyo nuances. muna. Kay David. Silang Kasi mag-ama. Super nag-viral yung from the bugbugan scene hanggang sa pati yung last time na napahiya ka sa friends mo. So, ano lang ang feeling mo na galit ang mga tao sa'yo ngayon? Parang, before kasi hindi naman ganyang level ng character. Kasi minatos yung datong, tapos yun din, di ba? Okay, go ahead. Yung pakiramdam po siguro, once in a lifetime ang sabi ko po. Kasi itong show na itong si David, iba yung impact sa akin hindi lang sa career ko sa pag-acting, kundi sa buhay ko. Siyempre, yung ganung bagay na yun, hanggang ngayon, inaaral ko pa din, hanggang ngayon sa totoo lang. Siyempre sa tulong din ni Direk Coco, nung first week talaga, tulad din ni Miss Lovey, kinakabahan ako kasi siyempre nasa isang table kami ni Miss Charo, Kuya Sir John, Miss Pai. Yun yung dapat sabi ko, hindi pwedeng yun at yun lang mabibigay. Kailangan merong kakaiba, may iba. At yung sa bugbog, yung nga, natutuwa pa ako nung binubugbog ni Kuya ko. Yung sakit na ng ulo ko, pero hindi, Kuya ko, ang gusto ko to ginagawa ko. Siguro yun yung susi. Nasa puso mo yung ginagawa mo at ini-enjoy mo. Yun lang po siguro. Pero yung tanong ni Jimpy, no, is it a good thing na you're hated? Do you like it? Doon naman po sa part na yun. Yung nga po mas natutuwa nga po ako ngayon eh. Iba na po siguro ngayon eh. Mas natutuwa po ako. Siguro mas nagagawa ko po yung trabaho ko na maayos. Sabi nga po ni Ma'am Charo. Kasi epektibo, kasi kini-hate ka. Opo. Affected ang mga viewers. Opo, yun na nga po. Yung magulang ko lang siguro medyo hindi. Magulang na totoo or magulang na ano? Magulang ako sa totoong buhay. Medyo affected. Sabi sa akin, kailangan ka ba babait dyan? Hindi, gusto ko to eh, mami. Ang cute. Jimpy? For Coco po yung follow-up kasi we've known Makoy na mabait tapos mahimik. Tahimik, Tahimik. shy. Pero ano nakita mo sa kanya na binigyan mo siya ng ganitong character? Nice. Na, gosh, Totoo asal yan. kaming lahat sa kanya. Tapos nung nabugbog siya, deserve. Hindi, kasi alam ko naman na mahusay na artista talaga si Makoy. And then, syempre sa bawat character na ginagawa mo, ayaw mo yung predictable yung character ng artista na parang, alam ko na yan, pag si Makoy, ano yan, cute yan, mabait yan, siya ang magdadala dito ng love story. Binali ko talaga. Kasi para iba naman yung makita sa kanya. Kumbaga, parang kwento, sa yung bawat character, unpredictable lahat ng kwento na bagong experience yung nakikita ng mga manonood. Yun po. Thank you po. And last for Miss LT po, welcome back. Thank you. Prime time after a few months lang, no? So, kanina na-mention naman na yung parang ginagawang difference sa character niyo as Amanda from Lily. Pero in terms of production, gaano kaiba yung, kasi parang among the cast, kayo yung pinaka-fresh from Provinciano, di ba? So, may nagbago ba? Or are the practices still the same? Paano yung treatment right now? Nabago kasi si CCM Productions naman to. Yung dati kasi ABS and Dreamscape, di ba? Yung Provinciano. Ang nabago is just that parang wala kasi si Coco pa rin talaga lahat eh. Si Coco talaga ang bumubuo ng storya ng ang Provinciano. Si Coco din ang bumubuo ng Batang Quiapo. So talagang it's his pagiging genius and brilliant ang pumapasok sa bawat serye na nagaganap. May konting glimpse na po kami ng character ninyo, no? Pero ano pa po ba yung i-expect namin? Will she be as bad as Lily? Or babaliin ba? Or ganong klaseng pagkakontrabida naman din? Ang masasabi ko lang, ang pinakabuo ni Amanda, may pagmamahal siya, may love. Kay Lily kasi hindi totoo yung pagmamahal niya. Ito, totoo ang pagmamahal ni Amanda. Okay. Thank you so much po and congratulations. Thank you, Jimpy. Maraming salamat. Si Glenn naman ang next. Glenn, si Bonga. There, Glenn, here's your mic. Ayan.
natanong na kasi si Miss LT, kaya si Miss Pai naman yung aking tatanong. Yan. Miss Pai, congratulations, ang galing. Thank you. Hindi, tawag doon. Kasi maraming beses na rin kayo nagkatrabaho ni Coco talaga, di ba? So, ano yung pinakagusto mong ugali ni Coco? Bilang aktor at bilang tao talaga. Parang ang hirap naman nun. Ang dami. Max! Hindi. Si Derek Coco, anak-anakan kayo eh. Di ba? Matagal na. So bilang nanay-nanayan niya, di ba? Siguro kahit hindi sa industriya, di ba? Kahit sa totoong buhay. Di ba kahit na sinong magulang, will be so proud pag nakikita mo yung anak mo na lumalaki ng mahusay, tama, mabuti, magaling, yung ganon. I'm just so proud with him, hindi lang bilang artista, kundi bilang tao. Kasi, yun nga, yung lumalaki ng tama, tapos mas lalo pang nag-i-improve yung ganon. Hindi lang sa pagiging creative niya as an artist, bilang tao talaga. So talagang sobrang happy. Hindi talaga, sobrang happy ako. I am so proud of him. Bukod pa doon, nagpapasalamat ako, di ba? Nagpapasalamat ako kasi katulad ng sinabi ng mga kasamahan namin dito, including me, ang dami-dami niyang taong natutulungan at ang dami-dami niyang nabibigyan ng oportunidad, ng opportunity. Na yun yung sinabi niya noon, di ba, doon sa First Media Press Con. Ang kailangan lang naman ng tao, opportunity, ng pagkakataon. So yun. Sa ano naman, sa set, di ba, talagang masarap magtrabaho ng, yung to work hard. Yung passion mo, di ba, lahat yun sinishare namin. At ang pinakamasarap pa, alam nyo, siya ang pinakapagod sa amin, pero yung energy niya, doon kami lahat humuhugot. So parang minsan sa set, ang hirap yung kahit pagod ka na, hindi ka pwede magreklamo. Kasi parang artista ka lang, siya, direktor, artista, sumusulat, di ba? Tapos mas marami pang iniintindi na pangkahalatan. So parang grabe, yung ganon. Yun, very blessed. That's why he's very blessed. Dahil gusto mo nga siya maging parang tunay na anak na rin, ano yung ipapayo mo sa kanya pagdating sa career at saka sa pag-ibig? Pag-ibig? Bakit sumingit yung pag-ibig? Sagutin na siya ni Mocha. Yun. Yung mukhang wala ka nang makikitang ibang tanggol. The best na yan. Yan. Marami. Alam niya na yun. Diba? Tas yun. Basta yun. Thank you. Thank you, Glenn. Coco, before we go to the next, magtatanong si Tita Aster Amoyo, I just wanted to get your reaction na the numbers, since we started, talagang yung numbers hindi tumigil. You know? Yung viewers nyo, yung non-concurrent viewers nyo online, even the ratings na pinupost ng ibang mga media outlets, ano yung reaction mo doon na hindi naputol, hindi nawala, at mas lalo pang dumami? Actually, sobra ako na-surprise eh. Kasi sabi ko, nung ginagawa namin ang probinsyano, sabi ko, sigurado ako hindi ko na mauulit to. Yung ganong experience. Pero ngayon, base sa lahat ng mga numbers na lumalabas sa Batang Quiapo, mas malakas pa siya kesa sa ang probinsyano. Kasi nung pumasok ang probinsyano noon, hindi naman kami umabot ng ganitong ratings eh. Nung Right. nawala yung ng prangkisa ng ABS. Ngayon, kahit na wala ang prangkisa, maganda yung ratings na binibigay ng show. Kaya nakakatuwa. Lalo na yung mga tumaas lalo na yung mga views sa YouTube. Nakaka-surprise. Correct. Saka naalala ko, Coco, di ba, parang nung nagpa-pilot tayo, parang ang ina-expect lang natin ito, Oo. pero ang binigay ito. Sobra-sobra. Oo, naalala ko yun. Kaya yun, sobrang talaga. Sobrang saya, saka sobrang pasalamat lahat kami ng bumubuo ng Batang Quiapo. Alright, thank you. Okay, ito na, this time. MJ, Yes. sorry, before you give the microphone to Tita Aster, request lang ni June kasi magde-deadline na raw siya. Ay, The new okay. The new Abante editor, June Lalin. Ayan.
Congrats, June. Okay naman daw kay Tita Aster na mauna Oo, si June. Magka-birthday naman kami next week, kaya okay na. Okay. Oo, pero yan, medyo kinabahan kasi ako kanina na magtanong na si Glenn kay Pai. Oo, akala ko itatanong niya kung isa bang stylist ni Pai at saka ni Ma'am Charo kung nag-usap ba sila dito. Oo, dahil magkamukha po yung suot niyo. Oo, di ba? Oo nga. Ang bongga, mukhang isa ang stylish nyo. Oo. Pero yan, ang gandang tignan, no? Pero yun, nakakatuwa. Pero hindi po kayo ang tatanungin ko. Si Labi po. Yan, Labi, yan. Siyempre, feeling ko na-inspire ka sa pagsasama niyong dalawa ni Coco, di ba? Dahil kung si Coco, line producer na itong Batang Quiapo, magpuproduce ka na rin. Si Coco ba yung nakapag-inspire sa'yo? Kasi nagtayo ka ng sarili mong production company. So, dahil sa nakikita mo ba na ang bongga ni Coco, di ba? Oh, hindi ko naman pagkakaila na nakaka-inspire naman talaga siya. I think for everybody naman. Lahat kami sa set, parang we look up to him. So, he's been setting a good example sa aming lahat. So, thankful ako because of that. Because it's not just for me, but just mga co-actors ko, lahat ng mga manonood, nai-inspire talaga sa kanya. So, wherever it is that I draw inspiration from, I always take it. I learn from everyone na nakakahalubilo ko, nakakatrabaho ko. So, isa na si Coco doon. At saka talagang nakaka-inspire yung technique niya more than anything. Kasi nga, syempre sanay kami po, I'm gonna bring it up again, we talked about it earlier, yung sanay kami sa may script. But then, yung technique ni Coco na very improv, ang sarap ng pakiramdam as an actor kasi parang ang daming muscles mo as an actor na hindi mo nagagamit, bigla niyang napapairal, napapagana. So, ayun. So, yes, of course, I draw inspiration from Yan. him. Pero ang bongga rin ng cast na to kasi napansin ko ang daming mga line producer. Si Ma'am Charo, siyempre, hindi matatawaran sa daming ni line produce na pelikula. Even si Boyet, no, may production. Si LT, di ba, nagpo-produce din yung Impaba. Pero ito, hindi na lang si Coco ang tatanungin ko. Kayo na lang, Ma'am Charo, siyempre sila LT, sila Boyet, mga nag-produce, nag-line produce. Kasi may mga iba kasi gumawa ng intriga na nawawalan daw ng kita yung mga taga-Quiapo. Pero di ba po, dahil sa taping, nakakaabala. Pero ang totoo, di ba, kasi syempre from the barangay permits pa lang, di ba? Yung mga kinukuha nyo sa crowd ng mga tao na nag-e-exo, or even the barangay mga tanod, kumikita sa pag may mga tapings, di ba? Ano pong take nyo na may mga gumawa ng ganong intriga? Samantalang, mas nakakatulong nga kayo sa mga taga-Quiapo di ba? Lalo nga ngayon nga, dahil parang tourist attraction, talagang pinupuntahan pa nga, mas nakakabenta yung mga tao doon, di ba? Thank you, June. Kuya, officially, siguro pwede nating yung emotion lang. Alam, kasi ang dami namang may mga lumabas pero never tayong nanggaling from the producer. Alam ko ang kwento kung gaano kasaya ang mga taga-Quiapo sa nangyayari doon, pero ang hirap lang magyabang, kuya. Pwede ba tayong magsalita ng konti? Actually, alam naman natin dito sa industriya natin, di ba? Yung iba nga, sa bawat pinupuntahan ng lugar, kahit naman tayo pag nagpupunta tayo ng abroad, di ba? Uy, dito doon nag-shooting yung pupunta tayo sa isang restaurant, pupunta tayo doon sa isang park o whatever kung saan man yung location, which is ganun din na nangyayari sa Pilipinas. Maraming mga pelikula, soap opera, na minsan nagiging tourist attraction pa yung lugar kung saan nagaganap yung saan sinut ang isang pelikula o isang project. Ganun din na nangyayari sa Batang Quiapo. Pero hindi natin maaalis kasi ngayon dahil nga because of the social media, napakadaling gumawa ngayon ng opinion ng isang bagay na kaya mong pagandahin o sirain. Nagkataon lang na siguro may mga taong hindi naman lahat papabor para sa amin or papabor para sa Batang Quiapo. Siguro nung sinabi niya yun, hindi ko alam kung ano man yung talagang intention. Pero sasabi ko lang po, yung totoong mga tao doon na nakakasakuha namin, masaya sila. True, Kasi alam ko yan. yung everyday na nakikita nila kami, sa amin lang, sa mga talent, actors, sa mga crew, buhay na yung lugar Di ba? Pag kumakain, pag nagkakaano. And then, yun nga, nagiging tourist attraction siya sa mga tao dahil kasi syempre gusto nilang minsan makita ma-tiyempo na nag-shooting or makita kung saan yung lugar ginagawa yung mga eksena. Kaya
yung mga ganun, hindi na lang po namin pinapansin kasi pag alam mo naman na hindi totoo, wag mo nang pagkukulang pa ng lakas o ng panahon. Eh. Tama, Kuya. Ayun po. We'd like to hear from Ma'am Charo, who is also a producer daw. The question from June. Isang beses lang ako nag-shooting sa Quiapo. At ang observation ko naman, may paggalang naman ang buong produksyon sa mga tao doon at sa lugar. At wala akong naramdaman na hindi kami welcome. Oo, maayos naman. Kaya nagulat nga ako nung nagkaroon ng konting Ingay. konting ingay. Oo. Kasi maayos naman eh. Right. Wala akong recollection na may kahit magparinig, welcome. Right. Very, very welcome kami doon sa lugar. Mababait sila sa amin. At ang maipagmamalaki ko, maayos ang produksyon at iginalang ng produksyon ang lugar. Saka naman ang well-coordinated. pinaka-importante. Correct. Yun ang importante sa production. Oo. Si Miss LT, nag-shoot ka na po ba sa Quiapo area? Sa palibot, like Binondo, yung Manila Post Office, paikot. Pero So ito, hindi as a mismo- producer din daw, Miss LT, how do you find yung ganong mga issue na... Hindi ko kasi nararamdaman yun. Ang nararamdaman ko, welcome kami. Kasi True. kahit sa ang probinsyano, nagsushoot, nagtitaping din kami sa Quiapo. Doon nang nag-start yung character ko na as Lily, Quiapo din eh. Wala naman naging... At saka grabe po wala kaming naramdaman na problema. Yung respetong ibinigay ng ni Coco and his team sa area. Right. Kung pwede ko lang ikwento. Saka na-witness ko rin yun nung nag-set visit ako. Alam mo, Tinawag talaga ni Coco yung parang leader ng community. correct. Tapos Hanggang doon na muna tayo. Baka yung masabi. ako din. Alam Okay. natin yan, di ba? Si Kuya Ronnie may gustong sabihin. Hindi man ako producer sa ang ginagawa namin sa Quiapo, napakahirap. At hindi ito magagawa kung walang suporta ng mga tao sa paligid. Tama. At sila yun, welcome nga kami doon. Tama. Salamat po. Thank you, Kuya Ronnie.